Lagi ko sinasabi, classmate, tara, kape tayo. Yun. So magkaroon ng yung legacy natin, maipasa natin sa anak natin. Actually, suportado ako ng parents ko kasi nakita nila na nagge-generate ako ng income para sa sarili ko. Yan ang Support kasarapan ng natin. SAP talaga. So, nagkaroon ako ng aggressive na magmanok talaga dahil medyo pumapasok maganda yung winning percentage ko noong that time. Yun, nakaka-chamba naman kaya medyo nagporsige lalo ko. Hindi basta-basta. Hindi ka tatagal sa pagka masyado kang reckless eh. Aggressive yung Aggressive kayo. Yun, number 1 na tumulong sa akin dyan si Boss Arman Santos. I get the wing band number, di ko makakalimutan pa rin. The 775 and the 779 wing band number. Hello, what's up mga kalarga na? It's me, Michelle Ganet, your Iron Lady. At andito ngayon ang aking partner na si Chu Rudy. Magandang araw mga kalarga na at muli po Churudi and Lemador ng Manila Arena. Yes. At syempre mga kalarga na ang ating episode ngayon, episode number 37. Of course, our special guest for today is ang bigatin ng Rizal na si Sir Richard Bantog. Yun. Pabatiin muna natin si Yes. Boss Richard natin, ang idol ko. Magandang araw mga kalarga na, no? Ako po si Mr. Richard Bantog ng RKA Game Farm. Yun. Yun. At bago natin simulan, bakit tinawag na bigatin ng Rizal partner? Literal na malaki. Bali kasi previously nung panahon ng RGBA, consistent akong nagcha-champion lagi. So kada year meron ako nagiging award. So kaya siguro ako binansagan ng bigatin ng Rizal. Pero sa tingin ko, Churudi, kaya sinabi ring bigatin kasi malakas siguro pumarada to si Sir Richard. Tsaka ang tingin ko kung bakit bigatin ng Rizal, baka sa lahat ng mga big events, laging present po si Boss Yun. Richard. Yun yung naiisip ko. So, bago natin ituloy yung kwento at diretsuhin muna natin si Boss Richard kung yun sa mga family background niya muna para makilala ng mga kalarga natin. Yes. Ako si Mr. Richard Bantog, no? Taga Marikina. So, meron tayong may nakakong 4, no? 2 babae at 2 lalaki. Yung lalaki kong panganay, nakakasama ko na sa sabungan na ngayon. So, yun na yung ginaguide-guide ko ng paunti-unti para in future, magtuloy ng farm ko rin. Na legacy. Oh, yes. So, magkaroon ng yung legacy natin, maipasa natin sa anak natin. And then, yung wife ko, taga Mandaluyong. So, tapos ang business namin is car aircon. Yun ang hanap buhay namin. Service center ng mga tungkol sa kotse. At saka trading din ng mga parts ng aircon. Okay. So, Sir Richard, matanong ko lang din, no? When you were young po ba, saan ka nag-college? Graduate ka ng ganitong course? Accounting ako, no? Graduate ako ng University of the East, no? So, do sa Recto, doon ako gumraduate. Magaling sa math. Kaya siguro dun sa mga napagkwentuhan natin kanina, medyo related dun sa kwento niya kanina eh. Kaya accounting. Lahat. So, sigurado ako napaka-stricto nito sa mga accounting sa farm, yung mga gastos-gastos yun sa na farm. mismo Alam yun. niya na agad yan. At eto, diretso na ba tayo sa sport natin o So, ang business mo now is air conditioner. Yes, yun ang service center ng air conditioning sa mga kotse lang. Sa mga kotse. Yes, Do you have a specialty na, kunwari, Mitsubishi? kahit anong brand, BM, European cars, BM, Mercedes. High-end mga cars. high-end na talaga. Hindi lang basta-basta na cars. European high-end cars. Ayan. saan located dyan, boss? Meron tayong 5 branches, no? Meron tayo sa Marikina, Antipolo, Cavite, and also
sa Cainta. So, yun. Ano naman name niyan? Yung Bantug Car Aircon at saka yung RKA Car Aircon. WA Bantug Car Aircon sa Facebook account niya. Yan, Sakto-sakto, medyo Pwedeng-pwede hindi nila naman i-message. Tuloy na natin sa ating sports. Dahil syempre, alam naman ng ating mga kalarga na kung ano ang ating sports, di ba? At kung saan tayo na-influence. Yes. So, si Sir Richard, alamin din natin kung meron bang nag-influence sa kanya sa sports na to, kung sa family, or talagang nakahiligan niya lang by his own. Yes, bago magsimula ka sa sport na to. Bali, actually, wala sa pamilya namin. Nag-iisa Really? lang ako. Na-influence lang ako ng kapitbahay namin. Kapitbahay? Yes. Kasi yung kapitbahay namin, nakikita ko pag nagbibitaw na manok, na-amaze ako. Parang nakikita ko, nag-aaway sila, parang natutuwa ako. Sabi ko, gagaling naman ito. Hindi umaayaw sila. So doon nag-start ako. Siguro around mga, napapanood ko yung mga siguro grade 6 ako. Bata ka pa Bata nun. pa. Bata. Na-amazed pa lang ako. Pero takot ako humawak pa dahil yung palong nila, di ba, kulay pula. Para bang hindi mo gustong hawakan. Parang, So parang curious ka pa lang doon yes, sa yes. Oo. na yun. And then yun, dahil nga kapitbahay mo, nakikita mo hanggang sa nagkakaedad ka, high school, nagsimula na ako. First manok ko, binili ko 75 pesos sa palengke. 75 pesos? I think sa bagay nung araw yung 75 pesos. Wait, malaki anong na. year yun? Siguro mga 1988, ganon, Malaki na rin. 88, 89, ganon. Ikaw, Mga 19 ganon. ano ka ba? 1990 ako pinanganak. So, So, parang, bata ka pa. medyo. Pero Hindi, trentahin. matanda na rin. Ay, Sir Richard, kayo ba? If you don't mind, how old are you? 52 na ako ngayon. 52. Ang tagal na rin pala niya Oo. So, basically, bumibili ka before ng manok sa palengke. Yes, yun yung nag-start ako. Yung kauna-una ko manok, binili ko sa... Nung dati kasi, may mga nakabasket na galing Saan Batangas, di ba? From Batangas, nadala sa palengke. May nakita ako, siyempre, curious ako, nakita ko lalaki. Binili ko ng 75 pesos. Paano mo nalaman na pang sports natin yun? Hindi ko alam, basta wala pa ako. Basta nakita mo Basta na nakita mo lalaki. manok, nakita ko na yun siya, na. manok, dinampot ko siya. So, yun. Inalagaan ko siya, pinalaki ko. So, that's the first start na actually, yung neighbor ko ang naglaman ko. Nung ang sabi niya, parang arerentahan niya ng 500 nun. Rent na nun. Finance na Finance tawag na kagad yan na eh. yun, Oo, finance tama, na. tama. So, binayaran ako 500 pesos nung manalo yung manok ko. May perwin na 500. Doon na ako nag-start. Tumubo ka na kasi agad. Hindi yun, na-amaze na talaga ako. Dahil yung first time ako nabawal kasi batas sabungan eh, di ba? Nandun ako, nanood ako nung laban ng manok ko. Tuwan-tuwa ako, doon na ako nag-start na nung high school. Hulaan ko, boss, nanalo. Nanalo yung manok. Yun. Kaya doon na ako nag-start. Kasi kung sakaling natalo yun, baka hindi ka na nagtuloy dito sa sport natin eh. Yes. Baka kung sakasakali, panghinaan na siya ng loob kasi natalo. Saan Pero- palengke yan? Sa Marikina. Marikina. Oo, Marikina Palengke. Doon ako nag-start. So, natuwa na ako doon. Ngayon, pumupunta na ako ng, may pera na kasi ako, dinagdag ako, nakikipon ako. Bumibili na akong tawag sa yung bayong. Oh, bayong. Oh, nag-start ako, Bayong, bumili ako bayong. ng bayong. 600 pesos na, mahal na yung bili ko na. 600 pesos. Grabe. Grabe pala ang inflation rate din ng Oo, manok oo, ngayon, oo. no? May inflation din eh. So, yun, nag-start na doon. Hanggang sa padalawa Saan peraso. school naman yan? Anong school yun? Sa Marikina. SRCA. SRCA. San Roque. San Roque. Yan, oo. So, doon yun. Yung tawag namin doon before, lumang. Luma. Oo, yun ang tawag doon dati, lumang sabong panahon na yun. Oh, doon na, nag-start na. Ibig sabihin, boss, tuloy-tuloy ka nang bumibili ng mga bayong-bayong na yun, tas laban. Actually, hindi ako para bang Renta pa rin. pinare-rent ko finance rin. pa rin. Kasi, pero mataas. Kumbaga upa, no? Oo, Ganyan na, di upa ba, ang may tawag ganyan doon. sa... Pero mataas-taas na ang upa ng mga panahon na yung medyo papunta na ako ng mga 4th year high school na ako no 1,000 pesos na. Oo. Okay. Mataas na. Dati 500, ngayon 1,000 na. So yung mindset mo nun, boss, yung pag-attract mo dun sa mga manok na laban, yung mindset mo, nandun pa rin yung business na, syempre, renta. In business, and then nag-i-enjoy ako kasi. Oo. Ang purpose ko talaga hindi din sa income eh. Nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Passion. Yes. Okay. Para bang nung early stage pa lang, may passion na ako talaga sa ginagawa sa pagmamanok.
So, actually, ang napapanood ko, kinikwento sa akin ng kapitbahay ko, sinasampay pa namin sa sampayan ng alambre, iuuga-uga. Ang balance. Yun, yung mga balance, dati. yung Tapos, nakikita ko, mag-ano ng mumog ng gin. Ha? Diba? Tapos, O, bubugan ng gano'n, tapos sisigarilyohan. Pausukan. Oo, pausukan. Dati yung nakikita ko dati sa mga matatanda. Yan yung mga Oo. dating style ng conditioning dati. Conditioning na yan before. Oo, dati. O, tapos, more on mais pa noon ang pinakakain Mais. pa. Wala Hindi- pang mga- At saka palay. Mm. Yan ang mga pinakakain. Wala pang mga ready-mix, Wala pa ready-mix masyadong eh. ready-mix nung masyado. So, ganun. Hanggang sa yun, nagsimula na ako. Ako na mismo nagko-condition na noon. So, anong year ka po nag-start na naisipan mong mag-focus sa mga exams? Nung siguro pagtapos na nung college, doon ako talaga nag-focus na talaga. So, nag-aral ka muna talaga? Nag-aral muna ako nung college na. So, Wala bang tumutol sa parents mo? actually, suportado ako ng parents ko kasi nakita nila na nagge-generate ako ng income para sa sarili ko eh. Kasi nga, bibili ako ng feeds tapos ganun nga, pinala ko. So natutuwa sila na hinahayaan nila ako kasi sinabi ko naman kasi more on talagang income ang ginagawa ko. Nagge-generate ng income naman. Okay. Kasi noong mga time na yun, hindi naman kami sufficient yung funds ng pamilya Correct. namin. So sakto lang. So gumagawa rin ako ng paraan on that time. Okay. So, ano ba yung family background, the family business niyo before? Actually, empleyado lang yung parents ko, no? So, wala kaming business So, wala no talagang before. business. Oo, wala kaming business before. So, playing housewife lang yung mother ko and then yung father ko lang ang namamasukan noon that time. And then, naging OFW sila doon before. So, doon na ako, medyo nagkaroon na ako ng pondo kaya nag-start na ako. May suporta na. May support. So, before you said bumibili ka po nilalaban sa mga school in the exam, was there ever a time na yung nabili mo, you also wanted to sell it? Or did you ever sell what you bought na naka-ready? Actually, nangyari sa akin yan nung, siyempre, 1,000 na nga ang finance. After na manalo, binayaran sa akin yung manok. Binili na. Binili na sa akin yung manok. Binayaran sa akin 1,500 that time. Tuwan-tuwa na ako, saya ko na. 1,500 yung manok. Oo, binili. plus 1,000. So may 2,500 that Okay. time. Laki-laki na. Masayang-masaya ako noon. Oo. Tuwan-tuwa. Kain ka agad ako sa Jollibee noon. Shout out Jollibee. Diba? So that time, sabi ko, malaking kapital na naman ulit to. Oo, mapapaikot Yes, mo na. How much did you get the rooster? Ang bali nabili ko yun, 600 that time. 600, Oo. 2,500. Oh. Oh. Diba? So, ganun na nangyari. So, meron ako na may bayaw ako, taga Batangas. So, doon ko pinadadala yung pera, pinabibili ko siya sa Pinahahanap Batangas. mo siya. Yes. Hindi ko alam kung wala pang idea nung sa pike o whatever o kung ano tayo. Basta wala Quality. pa akong alam to sa quality nun. Ang alam ko lang, mag-alaga lang. Mag-alaga. Ang alam ko lang, magpakain, magbigay ng vitamins. That time, yung training na nakikita ko, binibitaw-bitaw lang. Pag nakita ko nagbibitaw na yung mga kapitbahay ko, sasali na ako sa bitaw. Yun ang pinaka-alam kong ginagawa kong training before. Dayo-dayo ng bitaw. Dayo bitaw. Pasikatan, O, kasi pagalingan bitaw. ganun naman talaga nung araw eh. Yung payaba, ano din, Oo. parang payabang Pasikatan ng bitaw. Pasikatan. O, di ba? Uy, nakikita ko pa rin yun ngayon sa Batangas. Minsan pag nagda-drive by ako sa papunta sa farm, meron pa rin doon yung nagdadala ng manok nila, papakitaan sila ganyan, tapos nagkakahig-kahig sila doon. Cute, ganun pa rin traditional na traditional. Hindi pa rin naman nawawala. Oo. Hindi pa rin nawawala. Ayan ang wonders ng Yan ang sport kasarapan ng natin. Yes. So, dire-diretso na yun. Yung 2.5, pinaikot mo na ulit yun, boss. Ito ang gusto ko malaman. Ano? Sir Richard, sabi mo bumibili ka, may pinadadalan ka, pinsan mo ba? Sa Batangas, Bayaw. Oo. Kaninong farm naman kayo unang kumuha ng inyong pang mga estudyante? Actually, hindi farm sila eh. Mga backyard breeder. May mga, siyempre sa Batangas, sa Balayan, taga-Balayan yung bayaw ko. Okay. So, may mga kapatid siya, pinsan niya. Yun, doon niya, siyempre, nahihiya sa kanya. Pag nagustuhan niya, siya pipili. So, yun ang binibigay niya sa akin. Yun ang naging start ko doon talaga. So, may unang-una kong manok, 2 peraso. Tapos, naging 4. And then, the rest history na. Hanggang sa naging 12. And then, yun. Doon na ako, naging serious na ako. So, lamang ka sa panalo for sure. Yes, kaya nga medyo nagkaroon ako ng aggressive
na magmanok talaga dahil medyo pumapasok maganda yung winning percentage ko noon that time. So, nagsimula na ako hanggang sa nag-farm na ako talaga. Nagtayo na ako ng sarili kong farm talaga. Medyo maliit pa lang that time. Siguro around mga 1,000 square meter yung unang-una kong farm. Saan yan? Sa may San Roque. Sa may... Malapit sa San Roque. So yun, mga 40 heads lang ang laman. So nangyayari sa akin, dati Batangas ako, bumabiyahe ako ng Bacolod, then palulugunin ko yun. Next year ko ilalaban kasi yung mga yun. before, puro mga magugulang ang mga pang-exam eh. Yes. Hindi naman uso ang stagan. Yes, hindi tsaka ang panahon, nung panahon na yun, early 90s, ang labas, ulutan. Puro ulutan. Oo. Bihira magtimbangan. Oo, bihira nun. Bihira ang mga exam na talaga nun. Bihirang-bihira yung karamihan, pass tawagan nun. Diba? Yun ang kadalasan ng mga laban nun before. So, doon ako nagsimula talaga. So, first farm location mo is sa San Roque. Yes. That was your backyard pa lang. Yes. Hindi ka Mga pa ano- nagbe-breed mga- nun? No, actually, nag-start ako as Fight. Okay. not a breeder. That was your Hanggang 2010 ako nag-start ng breeding talaga eh. focus. Nag-focus ng breeding. Pero from the rest, from high school to hanggang sa naging married na ako, talaga for siguro more than mga 15 years o 20 years Wow. na ako talaga, hindi breeder Hindi talaga. breeder. Kasi sa breeding siguro nasa mga 16 years pa lang ako eh. Ang tagal na din. Matagal na rin. Ang dami ko pang kakaining bigas. So, sir, sa start ka ng farm mo sa San Roque, that was year Mga siguro 2000 na year 2000 na din. 2000 na, oo. Okay. Oo. Tapos, of course, hindi ka na, gaano katagal ka doon sa San Roque? Mga sandali lang siguro, mga Nag-conditioning ka doon? yes, ako na hands-on conditioning na ako Nag-hands-on talaga. conditioning Oo, ka. may tao ako na mismo nagko-condition, ako lahat. So, talagang pinag-aralan ko na yung conditioning talaga. Actually, na naging 40 ko bago ako mag-breeding, yung conditioning talagang tinutukan ko. Lumalabas mga ganon. Yun yung usually nun. Bihirang-bihira naman yung time na yung mga 4 noon, wala nun. Kadalasan usually, pagka sa mga long service is 2, 3, ganun lang ang. So yun, doon na, sumasali na ako na paunti-unti nun. Yun, nakaka-chamba naman, kaya medyo nagporsige lalo ko. Oo. Saan mo naman natutunan yung conditioning? Your way of conditioning? Actually, mahilig akong makipagkwentuhan, sa mga handlers. So, kumukuha ako ng mga ideas sa kanila. And then, meron ako naging friend na si Romel Santos nga, nakasama ko na rin. Actually, hanggang ngayon kasama ko siya. Magkasama na kami for more than 25 years na kami magkasama. Handler, kumpare ko na siya, no? So, tinuruan niya ako, dami ko natutunan sa kanya. So, mga ideas, techniques, mga ganon. So, natutunan niya sa mga ibang handlers din. And then, shinare niya sa akin yon. So, gumawa naman ako ng sarili kong system sa mga techniques and ideas na binigay niya sa akin. Kung ano yung magwo-work for you? Yes. Kasi, kanya-kanya kasing sistema sa pagkukondisyonin. Diba? Kung saan ka nagpapanalo, doon ka mag-stick. Tama. Ka nang lumayo pa doon. Siyempre, kabisado mo na yun eh. Siguro, i-enhance mo na lang yung system mo. Eh, curious lang ako, boss. Pagtapos mo ng pag-aaral, diretso na po ba kayo talaga sa pag-aalaga ng manok o may pinagkakaabalahan pa kayong iba? Actually, hindi naman kagad diretso. Sa small scale lang nga, nagsimula ako noon. Nung nagtayo na nga kami ng parents ko, no, after na bumalik sila sa abroad, OFW silang dalawa, so may capital na, nagsimula na kami ng business ng air conditioning. Ang tagal na rin pala ng air conditioning business Yes, nyo. nasa 30 years na kami sa negosyo ng air conditioning. Trusted talaga. Kasi isipin mo, hindi tatagal ng ganun katagal ang negosyo Tama. kung hindi maganda or quality ang service. Yes. So yun, doon kami nagsimula. Tapos, nagmamanok na ako noon. Pero small scale sabay nga. na. Small Hulaan scale ko, nga. may manok ka nakatali dun sa ano nyo, no? Sa negosyo nyo. Hindi po, mami. Kasi
yun ang ginawa ko kasi nakita ko pagka sa mga shop, para nagiging mukha kang pipitsugin pag may mga manok na nakatali, aso na nakatali. So, para ginawa bang- niyong malinis. Ginawa ko malinis yung shop ko kasi nakita ko yung mga mali do sa mga nakikita ko mga binebentahan namin mga parts o sinusupplies namin ng mga parts. So, para ba nawawala yung quality o yung ganda ng shop mo pag may nakikita kang mga manok. So, hiniwalay ko talaga actually yung business sa pagmamanok. Even sa pants, iba rin ang para sa negosyo, hindi ko pinagsasama yun. At saka sa pagmamanok. That Accounting is kasi. very important. That is Tama. one very important advice sa mga gustong pumasok sa ating pagmamanok. Kailangan nakahiwalay ang Yes. funds ng pagmamanok at hiwalay ang funds ng business Yes. or family funds. Para hindi kailangang maapektuhan yung pamilya natin. Kasi ang priority natin is yung pamilya. Nag-i-enjoy lang naman tayo dito sa so, kailangan hindi natin magalaw yung funds ng pamilya. So, may sarili siyang lang account. So, Sa since sa akin. pag-usapan natin ng funds, sir, if you don't mind, malakas po ba kayong pumusta? Hindi naman. Kaya lang, kaya ako lagi nasa big time kasi ang target ko is yung price. Premyo. Yung premyo ang tinatarget ko. Minimum. Hindi lang ako, kasi ang hinahabol ko, wala naman ako makitang malaking premyo kundi nasa big time. Yes. Tama. So, doon ka magta-target talaga. Kasi, ang katwiran ko, mangangapital ako ng mga gantong amount, pero milyon naman ang tatamaan ko. Kaysa naman mangangapital ako ng gantong amount, ang liit lang din ang tatamaan ko sa mga small time. Actually, galing na ako sa mga association. Beses na rin ako nakatikim ng champion. Pero hindi katulad ng big time. Mabigat ang laban sa big time. Yeah. Pero pag natsambahan mo naman, ramdam Malaki. na ramdam. Ramdam mo yung Ramdam champion. mo hindi lang talaga. ramdam na ramdam. At saka hindi lang ikaw, yung mga kasamahan mo, Yes, ramdam oo. nila. Yes. Actually, yung handlers ko, nung makachamba kami, nakahawak sila ng 1 million something na Wow. na Sa porsyento lang nila. lang nila. So, imagine that, 'di ba? So, paano pa tayo mga owner, 'di ba? So, Correct. lalo natin na di-develop natin yung pagmamanok natin. So, another good advice, di ba, from Sir Richard Bantug, na minimum, wag masyadong magsugal. Habulin nyo ang premyo. Para Yun. magawa nyo yun, syempre, you have to have the proper bloodlines, proper way of conditioning, di ba? Yes, oo. Ayan. So, from San Roque, ano naman po ang farm na sumunod from San Roque? Yun, nakauna-una akong farm sa Antipolo na meron na ako sarili. Dati nagre-rent lang ako. Through through sa mga pagmamanok ko, nakabili ako ng farm. Yun. Yun yung sa Antipolo na? Yes, yung Nakabili ka na agad. Yes, nakabili ako ng farm. Nakachamba ako kasi sa RGBA. Premyo. Yes, yung nakakuha ako ng premyo. Naging stag of the year ako that time. So, malaki-laki rin yung premyo. So, na-divert ko yung premyo doon sa pag-acquire ng farm. Doon na nag-start ako. So, nagkaroon ng bunga agad. Yes. Maganda yung pag Stepping stone niya eh. Ano, gradual eh. Hindi yung pak, may farm na ako, pak, ganyan-ganyan, lahat nandito na. Gradual eh. Talagang pinagsikapan. Pero Pinagsikapan mga at itong years na pinag-isipan. to, puro bili pa rin. Hindi na. Nagbe-breed na ako 2014 breeding na to. 2014 na to, Oo. yung na-acquire mo yung Yes. sarili mong farm sa Antipolo. Yes, oo. Yung actually, meron namang konting, siyempre sa dami na nag-a-acquire pa rin ako sa ibang mga breeder. Breeder. Oh, pero nung nag-start ako ng 2015, 2016, nila na halos lahat. Lahat galing. Breed ko na talaga. Yun. Okay, so Antipolo Farm. I believe you have 3 farms? Yeah, yung farm ko sa pangalawang Antipolo ulit, sa area rin nun, na malapit doon sa unang farm ko. Nung nag-back-to-back the year ako ng RGBA, back-to-back ako, yun, pinambili ko ulit yun. Ang dami niya ng title. Oo, pinambili ko ulit yun ng farm, yun. So, kaya nakakaroon ako ng 2 farm na. How big are these farms? The first one? Yung una ko is 2,150 square meter and the other one is 3,500 square meter. So, yun. For conditioning area lang talaga nung una yun. Ang nangyari sa akin nun, nagbe-breed ako,
ginawa ko yung 3,500 area para sa mga breeding ko. Doon ako nag-start noong mga panahon ng mga 2015, 16 doon. Nag-start na ako noon. So, ganun ang ginagawa ko. Hanggang sa 2018, 2017 or 18, na-acquire ko yung tanay ko. Yun yung malaki. Yun. Yun yung pangatlong farm na. Oo, pangatlong farm na. Yun. Doon medyo, actually, hindi naman biglang malaki yun eh. Unti-unti. Unti-unti. Nag-start ako noong 1.7 hectares yung una kong farm. Malaki na din. Oo, doon ako nag-cord na, doon na rin ako nagre-range noon. Yung dalawa conditioning area ko na yung dalawang yun. Isang breeding area, isang conditioning area. And then, Range the tanay and is range area. So, nung panahon ng pandemic, napasok tayo sa sa WPC. Yun, doon ko nabili yung katabi kong farm. Nag-generate na ako ng income Kumbaga, talaga. lumawak na. Lumawak na, yun. Oo. Gano'n na siya kalaki ngayon? 5 hectares na bali yung tanay ko. Ano yun yung mga neighboring lots? Yes, nung pandemic, nagkaroon ako ng extra funds, so binili ko na yung mga katabi-katabi. Galing din sa sabong din. Oo. So it's really a good opportunity din sa mga wise maghawak ng pera na gustong pumasok sa ating sports. Kasi yung sabong, actually, marami na ako naging kasama na pumupusta ng 1.1 million, 2.2 million, 3.3 million. Nawala na sila eh. Oo. Siguro nakikita ko na lang na ganun pumusta na hindi nawawala. Si Sir Patrick eh. Correct. Isa talaga yan. Yun ang nakikita ko panahon ng mga San Juan days. Nandiyan na siya eh. Ganyan na siya. Hanggang pumusta ngayon eh. nandyan pa rin siya Oo. at mas lumaki. Oo, talagang iba eh. NCA, di ba? Talagang nandiyan na siya. Talagang iba talaga eh. Iba talaga si Idol Patrick Antonio eh. So, malaking bagay yung pagiging responsible being mo sa sports, no? Oo, kasi Hindi basta-basta. hindi ka tatagal sa reckless eh. aggressive yung iba. Aggressive kayo. Lalo na kahit sabi mo malaki yung fans mo. Marami akong kilalang bilyonaryo na wala na sa So, kailangan pa rin kasi talaga pag-isipan lahat. At planuhin ng maigi, boss. Oo, kasi hindi pa pwedeng sige ng sige. Diba? Actually, kasi ang sugal like business eh, di ba? Tama. Papasok ka ng business, magsusugal ka. Mag-i-invest ka eh. So yung invest mo, yun ang isusugal mo. Yes. Ngayon, if you're not wise about your investment, you can lose everything. Yes. So basically, parang yun din ang sports natin. Yun ang sugal. Actually, diba lately, nung interview ni Sir Patrick, diba, sinabi niya rin na pagka medyo hindi maganda score, bumababa na yung Pero pag maganda ang performance ng manok niya, talaga nagbe-bet siya ng mataas. So, yun yung siguro nating pag-aralan. Yun din ang pinag-aaralan ko. Na dati kasi pag-start ako, kahit nagpapanalo ko, minimum pa rin ako ng minimum. Eh. Lately, nagbabago na rin. Pag nagpapanalo na, gumaganda yung score, gumaganda galaw ng manok, dinadagdagan ko na rin yung bet ko, dinodoble ko na rin minsan. So what about sa for example, syempre nakikita mo sa conditioning yan kasi hands-on ka. Do you have a favorite rooster na gusto mong paradahan ng mas malaki o mas paradahan man ng mas mababa? May mga ganun eh. Ako hindi eh. At tinitignan ko yung kalaban. Tinitingnan mo kung sino ang Kung kalaban. nakita ko yung, hindi ko sino. Kung Yung itsura ng manok. itsura ng manok at saka yung performance ng manok niya sa sabong. Pag nakita mong off na rin yung mga manok niya, pwede ka So, pinagmamasdan mo yun from the very start of the Yes, derby? kaya meron tayong programa, di ba? Tinaalam na natin kung sino yung kalaban natin, di ba? So, tinitignan na natin yung performance ng manok niya sa pit na mismo. Di ba? Makikita natin, pag maganda ang galaw ng manok niya, bakit mo palalaki ng magaling yung manok mo? So, ibig sabihin, Mag-ingat ka na. oo, ibig sabihin, ka na kasi magaling yung manok niya. Ngayon, kung masama ang galaw ng manok niya, pwede kang mag-hire, maganda performance ng manok mo. So, doon ako may base. Kasi, ang pag-aralan mo eh. Correct. Hindi lang yung kalaban mo rin, pag-aralan mo rin yung galaw ng manok niya. Di ba? Tama. So, doon ka magkakaroon ng edge. Pag nakita mo, uy, maganda galaw ng manok nito. Di ba? Sasabihin mo, uy, alalay lang. Maganda galaw ng manok. Di ba? Hindi kasi,
from my opinion, no, pag masama yung galaw ng manok, halos lahat ng manok niyan, Masama. hindi na ganun kaganda galaw ng manok niyan. Maaaring mamanalo, pero hindi magpe-perform na ganun ini-expect natin. So, pagka masama na rin ang galaw ng manok namin, nagpe-minimum. Pero minsan, di maiiwasan pag nainitan tayo ng tenga, kahit dahil alam natin, hindi kasi minamanok natin to. Favorite, magaling manok mga eh. favorite. May mga ganun, boss eh. Tapos pag nakita mo yung kalaban mo, alam mo kayang-kaya ng manok mo. Kasi maganda yung manok mo sa kalaban eh. Hindi rin maganda score ng kalaban. So dadaasan mo ang kaya lang hindi nag-perform yung manok mo at that time eh. Yun, kaya minsan natututo din tayo sa mistakes din natin. True. Tsaka kailangan lang talaga may disiplina ka rin, boss, no? Oo, hindi pa pwedeng Ako wala. natutunan ko dyan, Sir Richard. Huwag kang magpe-favorite ng manok. Wala talaga dapat. Ako, Kasi kung ano yung pinavorite mo, madalas yun pa yung natatalo eh. tsaka ako tinitigan ko lagi kalaban. Mm. Pag nakita ko ang ganda ng performance ng kalaban, minimum na ako niyan. Kahit sabi mo nagpapanalo ko. Yun ang totoo. Actually, pag nakita ko ng minsan aalalay na, minsan di na ako pumupusta. Kung may mga sumasama sa akin, sila na lang pinapupusta ko eh. Correct. Talagang wise. Alam mo na talagang magaling sa pera. Wais. Talagang magaling sa pera. Ayan, so, syempre mas naging focus ka before as being a cock. In what year ka naman po nag-focus sa breeding? Actually, 2010, dahil nga galing ako nagpapanalo, So, 2010. 2010, nag-start ako ng breeding, sumali ako ng RGBA. Unang sali ko, bugbog kagad ako. Failure kagad sa breeding kagad. Doon ako nag-start na challenge naman ako noon. Sabi ko, hindi ako papayag na ganito. So, So, nag-acquire. yung mga first breed mo? Yung 2010. So, failure talaga. Kaya nga sabi nga sa nila sa breeding, hindi walang instant eh. So, may mga winners ako. Na 3 times winner, 5 times winner. So, binigyan ako ng mga inahin. So, binread ko yun. And then, pag breed ko, nilabang ko, yung puro talo sila. So, it doesn't really mean na pagkapanalo ang pinanggalingan, panalo din ang magiging anak. Yes. Kaya doon, nag-start ako. Lumapit ako sa mga kaibigan ko. Yun, number 1 na tumulong sa akin dyan, si Boss Arman Santos. No? So, doon ako nag-acquire ng breeding materials. Doon ako nag-start talaga. Anong bloodlines yung unang breeding materials na in-acquire mo? Yung Kelso, na Cecil Davis Kelso. This is from Sir Arman Santos. Yes. I get the wing band number, di ko makakalimutan pa rin. The 775 and the 779 wing band number. Kita mo na, ganyan siya ka-passionate. Even the pinaka-brood cock na hawak niya. Kahit yung small wing band, details. small digits memorized. Tagal na nun. Is it still alive? Wala na. Umabot sa akin yung pinakamatanda ko, inabot sa 775 ko. Nauna yung namatay yung 779. Siguro mga 10 years lang yun. Yung 779, 12 years. Grabe. Diba? Kakapanganak Naging ko pa lang. trophy ko na lang siya talaga kasi talagang actually binabayaran sa akin isang seaman yun ng 100,000. Hindi ko talaga siya binenta. Di mo binigay. Ganun talaga pag love mo eh, no? Tsaka hindi trophy ko na yun eh. Hindi mo pinataxidermy. Ha? Pinataxidermy mo Hindi, siya. hindi. Actually, hindi siya winner eh. Hindi siya winner. Kaya lang, nung nag-breed ko siya, yung mga anak niya, Yun yung nagpapanalo. out of 17 na lalaki nilabas ko sa kanya, isa lang ang tumabla, lahat nanalo sila. Kita mo. Nanalo sa Araneta yung iba. Yun. Kaya, kung basta talagang naging serious ako talaga sa kanya. Nag-focus talaga ako doon sa 775 tsaka 779. Actually, pare sila Cecil Davis Kelso, isa wine red, isa light foul o yung tinatawag na pongkan natin. So, nag-focus ka muna talaga dyan sa Cecil Davis na Kelso. Yes. After that, ano namang bloodline ang in-acquire mo para mag-infuse? Yung gray natin, no? So, yung gray natin, nag-start tayo as pangulay lang. Actually, pangulay lang natin siya. Kaya lang, mukhang yung pangulay natin, mas marami naging winning percentage at yun siya ang nagbigay sa akin ng puwang sa big time. No. So, nag-start ako. Ginamit ko siya ng 2021. So, testing, nagpanalo. So, nag-mass production ako ng 22. And then 23. So, yun, nag-click na siya. So, ang blend ko sa gray ko is yung Kelso ko pa rin.
So doon ko pa rin Kelso binabangga over. pa rin siya. So yun yung nagbigay sa akin ng kumbasa ng puwang do sa big time. Oh, Winning binigyan ako- percentage mataas. mataas talaga yung winning percentage nila. Especially noong 2023 ng 3 years ago. yeah, yung WPC talagang ibang binigay sa akin ng mga award at saka trophies na binigay sa akin yun. So with that said, since natanong na rin natin ng winning percentage at napag-usapan na din natin, do you believe sa winning lines and losing lines? Yes, naniniwala ako dyan. Actually, pagka yung mga finals na tinitignan na lang namin dyan, hindi yung galing eh. Yung marking na nagpapanalo. Oh. The bloodline itself. Yes. So, pero hindi naman ibig sabihin na walang palo. Ibig sabihin ko, doon kami nagbe-base talaga ng gusto. Doon talaga. Hindi na namin nagagamble kami doon sa hindi namin proven yung markings. So, doon kami nagbe-base sa markings na nagpapanalo talaga. Katulad yung mga Grace and Kelso, doon na kami nakapokus. Talaga. Pagdating ng finals na talaga. Oh, sabi mo nga kasi boss, ba't lalayo ka pa dun sa nagpapanalo, di ba? Kung Yes. saan kahiyang, dun ka na. Yes, tama naman talaga. Yun ang problema ng mga kasamahan natin. No? Meron na silang winning line na manok. Naghahanap pa sila ng mga winning line nilang manok. Dapat yun ang i-enhance nila o Enhance improve nila. nila yung kanilang bloodline na yun kung ano meron sila. Ilang percent yung percentage ng winning line to call it a winning line and ilang percent naman ng losing to call it a losing line? Kasi pag sa big event, yung 50% to 60% masyadong mataas na yun eh. For winning lines. Para sa winning line. Kasi kung babasihan mo, kasi depende sa labanan eh. Kung hack fight lang o local derby sa labanan mo, pwedeng tumaas ang winning percentage mo. Kasi depende rin sa mga nakakalaban mo eh. Katulad nung una, before, mataas ang winning percentage ko sa mga RGBA. Actually, hanggang ngayon, ako yung record holder dyan eh. Out of 19 studs, 17 wins ako, tulos lang ako dyan. Wow. Oo. Pero hindi ko kayang gawin to sa big event. Siguro 19 na talo, 17 na talo, kaya. Baliktad. Pero sabihin mong mag-dominate ka sa big event, hindi. Kasi mga nakakalaban mo dyan, magagaling din. Mabigat na. Hindi biro mga kalaban mo dyan. Lahat yan, nakakalaban mo, naka-ready. Meron din mga manok talaga ng mga aces talaga, nagbe-breed na mararami din talaga para dyan sa mga labanan na yan. Actually, advantage yung may malalaking farm lalo na sa cock season. Yan. So, sa breeding naman, of course, pumasok ka na rin po sa commercial. You breed commercially. Yes. So, nagsisell ka na din. Yes, ma'am. So, do you believe in the saying na fight the best, sell the rest, or the rest and sell the best? Ma'am, ako honestly, no, siyempre, iba-iba ang pananaw ng mga breeders eh. True. Ako kasi, pag sa stag, siyempre, kami yung unang pipili. Siyempre, big event yung nilalabanan namin eh. Diba? So, hindi naman pwede yung pinagpilian namin ang ilalaban namin sa big event. So, pag pinagpilian, ilalaban namin sa big event, puro talo kami, eh sino bibili sa amin pag nakita puro talo kami? Diba? So, logically, kami unang-unang pumipili. Kahit hindi pa naglalaban, pinipili na namin sila sa cord. So, yung gusto namin tayo, bone structure, at the same time yung markings. So, yun ang tinikuha namin. So, the rest, yung mga buyers na namin. Pero, it doesn't mean na yung pinagpilian na namin, eh, hindi na maayos. Mga nananalo rin sila. Kaya nga, lalo sabi ko nga sa inyo, nung nagkukwentuhan tayo kanina, na yung mga sa akin, opinion ko, ang stag, walang class A, walang sa unang pili. Kasi may mga stag na hindi nagmamature kaagad. Unless, opinion ko lang po yun, maaaring kasi matured na sila. So, makikita mo talaga doon yung class A at saka yung class B talaga. Hindi katulad sa stag. Kasi, Fully developed na kasi yung mga ma'am. age. Opo, ma'am. So, basically, sa stag, since sinasabi mo, hindi siya the best, hindi mo the best, kasi hindi mo pa naman nabibitaw yun nung Yes, nag-select ma'am. ka eh. You Yes are po, just ma'am. basing on body confirmation. And markings. And marking. So, tayo, hipo ng katawan, balahibo. Paano mo malalaman na yun yung the best? Tama. How would you know that that's the best? Yung bone structure kasi natin, makikita naman natin yan eh. Para bang, kung basta paghawak mo yung manok, makikita mo may balikat,
di ba? May buto, di ba? Maganda tayo ng paa, di ba? And then makikita mo yung leeg niya, yung proportion siya. Proportion. So, kasi ang katwiran namin, pag proportion to, imposibleng hindi papalo to. Para bang walang boksingerong komang, Correct. walang boksingerong kuba. So, lahat magaganda tayo ng mga yan. So, yun ang hinahanap namin. So, maaaring hindi sila ganun kagaling, regular ang palo nila, pero we assure na magkakat yung manok namin. The quality is there. Yes, yun. Magkakat yun. Kaya minsan, hindi naman kasi minsan yung dami ng palo eh. Mga buyers kasi tinitignan yung dami ng palo. Correct. Ako tinitignan ko yung bato ng kaliwa ng manok. Yun ang tinitignan ko. Basta lagi kong tinitignan. Pag nag-i-initiate siyang bumabato siya ng kaliwa, okay na ako doon. Kasi The fighting style. Yes. Kasi yung fighting style ng manok namin, hindi naman multiple eh. Oo. Single stroker lang naman yung mga manok namin. Papak! Ganun lang. Ilag. Papak! Ganun lang. So, ganun lang ang style ng manok namin. Angat. Ganun ang style ng manok namin. So, hindi kami masyado nagpo-focus doon sa multiple na hindi naman tinatama. Oo. Actually, ang ating pambansang kamao, Mr. Manny Pacquiao, di ba? Yung multiple shuffler na suntok niya, hindi naman yung nakakapagbagsak eh. Yung isa, one hit yung lang isa lang. lagi, di ba? One hit lang lagi. Yun Mas na malakas pa nga makapagod yun eh. Yes. Yun, ganun din ang pananaw ko. Opinion ko yan na ma'am. Yun lang ang opinion ko sa pagpili ng manok. Kasi bawat tayo, may kanya-kanya tayong preference sa Opinion. pagmamanok. Oo, and then, bawat opinion, tama ng bawat isa. Yes, correct. So basically, pag-usapan naman natin, you used to have, you have now currently is your Kelso over Gray na bloodlines. Yes. Ano pa pong mga bloodlines ang available sa farm nyo? Actually, mayroon akong white Kelso, the same as Kelso. And then may Hub Gilmore and then Sweater. 4 lang yung bloodline ko talaga. Yun lang. Doon lang ako naglalaro sa bloodline na yun. Hindi na ako masyado marami kasi mahirap mag-focus sa mga bloodline na marami. So, nagpo-focus lang ako. Ang hirap mag-maintain. So 4 bloodlines. Yes. The Kelso Kelso, Gray. The Sweater, and the Gilmore, and yung Gray ko nga. Oh. That is your signature bloodline, Yes, I'm yes. sure. So, Yes. ayun ang pinakamataas na winning percentage ng ni Sir Richard Bantog sa kanilang game farm. Actually, pagka yun ang gamit ko, pag sa big event, kahit sino kalaban ko, nawawala yung nervous ko. Kumbaga may ano ka na, boss, may tiwala ka na. Yes. Oh. So, taka kung basta yun na yun eh. Ito na yung nagbigay sa akin ng pangalan. So, Yung Gray, saan nag-originate? actually, originally yan is Bobby Fairchild. Bobby Fairchild. Napasukan ko ng Melsim Gray. And then, later on, nagpasok ako ng Joe Good Gray. So, gray to gray ang ginagawa kong blend. Oh, actually, pagkakaalam ko, ang Bobby Fairchild is also a Joe Good Gray. Joe Good Gray. Okay. So, since sa breeding, ngayon, banding na naman ng WPC, I think kakatapos lang ng local banding natin. So, ilang heads ang napoproduce nyo po kada season banding? So, bawat, katulad niya sa early bird, mga 300 to 400 stags ang binibreed ko. Tapos sa mga local, Stags na yun. lalaki na. So, basically, ang total na binibreed mo, 2,000, 3,000 or more? Just No, to more 4,000 kasi nag-strictly culling kasi ako eh. strict calling Oo, ka. kasi hands-on nga ako, sabi ko nga kanina. Pag may nakita akong bansot, kaya ayaw ng mga tao ko Nasa farm ka. umuupo ko sa rings eh. Pag umupo na ako sa rings, automatic yun. Alam nila, hinahanap ko yung kakal ko kagad eh. So, pag nakita ko kagad na medyo bansot, mapalalaki o babae, yung kal na kagad. Kasi ang katwiran ko, yun ang magdadala ng sakit sa plak ko. So, kailangan kong proteksyonan yung mas marami kesa doon sa iilan na po proteksyonan ko na madadamay naman. So, yun ang minsan nagiging problema ng mga farm dahil masyado sila na-attach Ayaw magkal. sa ayaw magkal. So, kailangan talaga eh. Ano ang nagiging pros mo pag nagkakal ka, heavy culling? Anong magandang advantage sa farm? Ang pinakamaganda dyan, advantage niya, yung nagiging uniform yung laki ng manok mo. Actually, hindi ako dyan dati ganyan. Dahil siyempre katulad ng sabi ko kanina, attached din ako
nangihinaya, naaawa ka. So later on, mas maganda pala yung nagiging strictly culling ka talaga. Dahil kasi nakita ko yung mga friends ko na nagiging successful yung kanilang breeding. Dahil kasi talagang strictly culling talaga. So yun ang lagi kong ini-impose sa mga tao ko na rin talaga. Na kailangan talaga magkalka para maging uniform yung mo. Kasi yung dami ng may puproduce mo, mababawasan yung quality nila. Dahil nahahawa pa yung iba, dahil pwede magkasakit. So, madidelay yung kanilang paglaki. So, kung healthy sila at true hanggang itali mo sila, magandang advantage yun sa labanan sa stock. Kasi ang healthy ay talagang malapit sa winning percentage. Tama. Kahit anong galing ng bloodline mo, kahit anong galing pa ng sistema ng conditioning mo, pag hindi healthy ang stud mo, malayo ka sa winning percentage na hinahanap mo o championship na hinahanap mo. So, malaking bagay ang nutrition. Yes, number one yun. Sa lahat. Number one, bago bloodline, nutrition. Kaya nga sabi ko, kahit anong galing ng bloodline, pag walang magandang nutrition yung mga dogs mo, wala rin. Ang daming mapupulot na aral dito. No? Yes, ang sarap, no? Ang sarap ng kwentuhan natin. Ang sarap makinig lang. Ito pa isa pang magandang point, no? Mas madaling i-condition ang healthy kaysa sa sakiting stock. Yan ang number one point. Isa sa point na maganda. Talagang kami, na-experience namin yan. Siyempre, hindi naman perfect din yung breeding namin. Minsan, may mga katulad doon last year, talagang halos 7 days o almost 10 days walang tigil ang ulan sa farm. So, meron kami mga stag na tinamaan. Lalo sa Tanay, iba weather doon. Yes, hirap kaming i-condition talaga sila. Prior po sa mga healthy stags, iba. Ang dali nila mag-adapt kaagad sa sistema natin. So ano yung remedyo mo doon, boss? Palulugunin na natin. Wala na. Bawal na kayo sa stagan. Next year na palulugunin mo sila. Yun, ganun ang gagawin mo. So, yun ang advantage. Yun ang gagawin mo. Yun ang disadvantage. Advantage ng healthy stag, napakadaling i-point. Napakadaling i-point. So, meron po tayong 3 farm sa ngayon, Boss Richard. Pwede ba nating malaman kung ilang heads yung early bird natin, yung local, national, and late bird? Actually, ngayon, ang early bird ko ngayon nasa 300 something lang. And then, yung local ko nasa 200 something lang. Stags na yan. Stags na to. And then, yung national ko siguro, around mga 400 stags siguro itong, yung late born ko marami. Kasi nga, sabi mo kanina, doon ka nagpapa-age. Yes. Para doon ka kukuha ng Siguro doon mga 600 stag. Kasi doon ako nagpapalugod. Actually, kaya isa rin yun, yung space din kasi. Dahil, pag nakapagbawas ka na sa early bird, local, at saka national, so maluwag na yung tatalian mo para sa late born. Grabe, no? Ang dami niyang kinal. Kasi, para from 4,000 heads down to 500 to 300 stags, ha? Ang dami niyang kinal nun. Kasi, for sure, sa 4,000 heads, more or less 50-50, pwede na maging stags and pullets yan, di ba? Sa dami sobra ng kinal niya, ganun siya ka-strict magkal. Umabot ng 500 to 300 lang ang stags na gusto niya. Actually, mas maganda kasi mag-breed ng marami para hindi ka manghinayang magkal. Kasi pag kukunti ang binibreed mo, siyempre may mortality naman tayo, di ba? Hindi naman lahat yan nabubuhay. So, pag kukunti lang yung pinroduce mo, eksakto lang sa tina-target mo, hindi mo walang makukuha quality. Hindi mo ma-reach yung target mo, boss. Yung quality pati, hindi mo rin masasala. So, yun yung purpose ng marami kang binibili. Mas hindi ka manghihinaya. Yes. Pero, kailangan may budget ka. Yun lang. Ang laki ng budget nun. Isipin mo, 4,000 na CCU. Yun lang. Early bird lang yan. May local pa, may national. Yes. Ngayon, pipisa na rin ng mga late born. Grabe kalaking funds nun. Accounting. Actually, sa farm, hindi ako bumababa ng 400 to 450 a month. Ang gastos, no? Hindi biro. Ready ang bulsa. Yes. Pag magpaparami tayo ng manok natin, number one na titignan natin yung finances natin.
Kasi pag hindi mo kaya yung finances ng farm, magsasuffer din yung manok mo. So, mawawala rin yung quality. Number 1 talaga yung finances talaga. Masasayang lang ang Yes. pagod. Kung ano malaki nga yung area mo, yung budget mo naman ang hindi ready. Yung iba naman, may budget naman, yung area naman ang Wala. wala. So, kailangan Balance. same dapat, balance dapat talaga. I-breed lang natin yung kaya nating i-breed. Katulad ko, I have only 5 hectares. Hindi ako kailangan mag-produce ng sobra pa sa 1,000 to 1,500. Kasi yun lang yung capacity ng farm ko. So, kailangan, nandun lang ako sa range na yun. So, kung malaki yung area ko, pwede ako mag-produce. So, magsasuffer kasi yung quality mo rin eh. Magtatali ka ng manok, paano mo itatali, saan mo itatali yung iba. Walang So, space. kailangan pag-aaralan nyo rin yung pag-breed natin at saka yung location natin at saka yung finances natin. So, lahat sama-sama dapat. All in. Finances. Yes. So, nabandingan ka na po ba ng local born? Tapos na, kakatapos Yes po, lang, yes diba? po. Opo, ma'am. O yan, since nabanggit natin ng WPC banding, kakatapos lang ng ating local banding, magsa-start na po ang ating WPC National Banding on April 1. Yes, ma'am. Mag-start. Yes, naka-ready na lahat ng ating national. Tatawag yan ng ating first schedule. Yes po, ma'am. Ating mga bawat area natin sa mga corresponding. Gap Rizal. Yan. Ilang heads naman ang papabandingan mo ngayon for More national? or less mga 400 studs to. 400 stacks. Ang dami pa din. Oo. Sabi ko nga, hindi ako naglalaro lang ako sa 1,000 to 1,500 studs per year. Yun lang ang target namin. Maaaring minsan less than 1,500, pero hindi kami tataas ng 1,500. So, doon lang kami sa naglalaro sa range na yun. Sabi ko nga, yun yung capacity kasi ng farm. Pero itong late born ko, medyo pagagandahin ko marami. Kasi, konti na yung kakoy. So, kukuha ka sa late born ng mga pagugulangin. Yes, kasi doon ako yung medyo konti ang laban nun. So, doon ka makakuha ng mga quality stags na pwede mong palugunin. O kasi bihira ang buyers ng late born. Yes, Eh. tsaka hindi na ako nag-off-season, bawas trabaho rin sa amin. Kasi yung late born, doon na ako kumukuha ng mapalulugunin ko. Medyo bata nga sila pagdating sa susunod na pero kung ilalaban mo sila ng mga month ng May, April, Okay na. May, okay na rin sila. Nakalugo na kasi sila. Yes po, ma'am. Ang sarap ng kwentuhan natin tungkol sa breeding. Lahat Ang dami ko pang nakaplano. matututunan. Lahat nakaplano pag kay Boss Oo. Richard, no? Simula Actually, dun it's sa... very important na ganun nga may sistema ka talagang maganda. Kasi kung wala kang magandang sistema, wala rin lang Matatapon pinaghihirapan lahat. mo. Tsaka hindi kailangan din mayroong ka agenda eh. Ano ba gusto mo? Mag-breed? Or lumaban? Di ba may issue nga di ba tayo sa Correct. ano ba dapat na Mag-breed kanya-kanyang benta-benta. preference, di ba? Kung gusto mo lang magbenta, wala naman tayong magagawa. Pero as member, obligado ka pa rin kasi hindi naman mababandadan yung manok mo kung hindi ka pa rin lalaban. So, lalaban ka pa rin. Tama. Yes. Oo, As kasi- member of WPC, Yes, right? yes. Even So, other association. Other association, Ganun din required din silang required din talaga lumaban. So, ano. there's no reason na hindi ka rin lalaban. So, hindi ka lang kailangan mag-bet ng malaki. Mag-minimum isa bet ka. yan. Yan ang magandang Yun. ano. Lalaban ka pa rin, pero minimum bet lang. Minimum bet. Yes. Kalma-kalma lang. Yes. Kalmahan mo lang. So, bali, for you, it's okay na wag ka munang maglaban ngayon kung di mo pa kaya. Yes. Kung di mo pa kaya. Kasi syempre, iba pumasok sa breeding kasi gusto kumita, gusto ng business. Pero yung obligasyon mo as a member, lalaban ka pa rin eh. Yes. Nababand, You have to. Nababand ka ng early bird, so lalaban ka doon dahil may advance spot ka. Required ka lumaban. Meron kang local, may national din, may late board. So, may laban ka pa rin. Even hindi ganun karami ang laban mo, may kita mo pa rin yung manok mo kung na lumalaban yung manok mo. Kasi madami namang options Yes. or ways para makalaban ka. Yes, ma'am. Pwede namang hindi from your own expense. Yes, Like ma'am. ngayon uso ang financing, Finance, yes. bili laban. So you can show off your roosters, their fighting styles and their scores through financing. Kung wala ka talagang, di mo talaga kaya ng bulsa mo lumaban. Kasi usually yun ang reason ng iba. Hindi daw kaya lumaban kasi wala pang finances, kulang, di ba? So, Actually- marami ng paraan, boss. Maraming paraan. Actually, yung bago ako mapasok sa big time,
ang nangyari, puro finance lang ako niyan eh. Mhm. Si Amon Tose ang nagpalakas ng loob sa akin eh. Kasi si Amon Tose, one of the financer. Sabi niya sa akin, Bantog, ikaw na lumaban dyan. Sabi sa akin, Bantog ang tawag sa akin nun eh. Bantog, ikaw na lumaban dyan. Sabi niya, hindi na kita ipipinance, lumaban ka na dyan. Pinalaban niya ako. One time, yung laban niya yun, naging maganda result ko noon. Naging runner-up ako, first runner-up ako. WPC to. Yes. So, sa Manila Arena yun, doon na ako nag-start na. Na-encourage Sabi ka nga na, sa boss. akin ni Amon Tose, sabi ko sa iyo, kaya mo eh. Minsan kailangan natin lumabas sa comfort zone natin din eh. Para masubukan na din natin. Hindi ko naman sinasabing kailangan gawin yung laging ganun. Kailangan natin yung comfort zone natin, lumabas din tayo para masubukan din natin na kailan ba natin kaya. Yes. Pag hindi kaya, di atras. Pwede naman Subok. tumigil. Sumubok ka. Sumubok. Try ka. Kung hindi ako naging successful noon, hindi na ako tutuloy. Pwede ka naman mag-step back ulit. Yes. Try ka ulit. Try ka ulit. So, I'm sure, ayan ang one of your memorable Manila Arena experience. Sure ako dyan. Kasi Yes. tumuloy-tuloy eh. Oo. Di ba? So ano yung diferensya dun sa mga nilalaban natin, sa mga different championship natin sa ibang lugar kaysa dito sa Manila Arena? Siyempre, yung Class A mo talaga lagi sa Manila Arena. Class Kasi, A. yes, nandito yung best of the best eh. Yung mga magagaling sa probinsya, pagdating sa Manila Arena, nawawala yung galing nila eh. Oh, may kunento ka nga sa akin dun, boss. Diba? Nung araw. Diba? Nakwento Pwede ko. natin ikwento dito Oo, yun. yung mga superstar ng mga ibang probinsya, pag dumating dito sa Manila Arena, lumaban sa Manila Arena, sabi na, ang bigat ng laban dyan. Uwi na lang ako ng probinsya. Kasi iba talaga. True. Kaya minsan yung mga nilalaban natin sa mga local derby, yun yung mga, hindi naman sa pagano, may palo yun. Hindi naman regular, may palo yun. Siyempre, iba yung laban natin sa Manila Arena. Pag sa Manila Arena, talagang kailangan super gagaling yung manok talaga. So, meron kang nakalaan na pang-exam sa Manila Arena, meron kang nakalaan sa mga, Yes. sa... Basta pag sa Class A mga- ko, doon ko nilalaban sa Manila Arena. Kasi hindi biro mga kalaban mo eh. Superstar mga kalaban mo sa Manila Arena. Eh. Diba? Kaya makikita mo talaga, at least sa local, oo, pero iba kasi laban doon eh. Diba? Iba bigat din. Iba. Ang Manila Arena, minimum 55. May, Eh, doon- may sinabi ka nga sa akin, boss. Superstar ka dito. Pagdating mo dito sa Manila Arena, marami ka na makakalaban na superstar. Yes. din. So, Labanan ng ang Manila Arena, labanan ng mga superstar eh. Diba? May kita mo naman, mga sumasali mo, miyembro pa lang, talagang bigatin na. Tsaka ang sarap ng feeling, no, sa Manila Arena. Tsaka hindi, yung makasama ka lang nila, True. okay na eh. O, diba? Makahalubilo. Makasama mo, makalawilo mo. Iba na eh, na-overwhelm ka na dun sa kanila. Kahit nakakalaban mo sila, natatalo ka nila. Pero at least, diba? Friendly talaga. Yes. At saka sabong, kahit magkakaibigan, magkukumpare, nagkakalaban. Yun lang naman, yung sport lang naman yun. Diba? True. Tsaka talagang naniniwala ako dun sa sinabi mo, boss, na pagdating dyan sa Manila Arena, talagang mabigat ang laban. Kasi mapapansin mo, ngayong araw, ikaw ang champion. Susunod na araw, iba na naman Walang ang makadominate. champion. Walang makadominate. Talaga. But actually, basically, in general, sa sport talaga natin, mahirap talaga i-dominate tong sport na to. In general, Mapa Manila Arena. Kasi or, marami na magagaling. Tulad natin dito, Marami. yung Larga podcast natin dito. Natututunan, marami na sila natututunan. So nagkakaroon, hindi katulad ng early stage namin ng mga 90s. Kayo ang 80s, nagre- Tingin-tingin lang. Wala. kayo talaga ang Pausok. mag-research. Oo, biro mo, usok. Di biro mo, bubuga. Pausok. Bubugaan mo lang yung manok mo, magaling na yun. Diba? Iba noon, iba ngayon. So, accessible na lahat. Yung meron na tayo may napapanood sa mga social media, and then may mga may mga pinag-aaralan na, may mga schools na. At saka hindi lang yun, ang bloodlines. Most of the bloodlines now are very accessible kasi pinaglaruan na ng original eh. Oh. So, napaghalo-halo na nila to create that bloodline na magaling na. So, ang parang nangyayari ngayon sa mga new generation breeders, tutuloy na lang nila.
Kasi they don't have to mix and match this bloodline para mabuo yung ganitong bloodline. Andun na yung pinakamagandang foundation. Yes, ma'am. Pati Ma'am Tari, di ba? Nag-i-evolve din. Yes, nag-i-evolve din yan. Nagulat ako may bago ngayon yung Philly Mix. Alam mo ba yan? Yung wala nang... Wala nang tali, wala nang... Yung screw na. Yes. Kakaiba na yung screw na. Yes. Darating ang panahon, talagang mag-i-evolve din talaga. Nag-evolve na din talaga. So, Oh. meron po bang nag-mentor sa inyo? Actually, ang pinaka-mentor ko talaga si Boss Arman Santos eh. Yan ang pinaka-ano ko eh. Kasi, yan eh. And then, naging breeder din. Siya ang pinaka naging mentor. Yes. May mga taong tumulong sa akin na nag-inspire din sa akin. Tulad nila Charlie Cruz. Yan, sa breeding, nag-assist sa akin yan. Si Marbs Ayuste. Yan. Ngayon, lately, ang nag-a-assist sa akin yan, nagtuturo sa akin si EAJ, si Arnold de la Cruz. Boss Arnold. No, yun ang tinuturuan ako ng paanong technique ng mga kailangan maging open-minded ka rin kasi. Yes. Yun, yung mga tinuturo sa atin. So, ibig sabihin, boss, kahit pwede ko nang tawagin na medyo veterano ka na sa pag-aalaga at pagmamanok eh. So, meron ka pa rin talagang pinakikinggan. Oo naman. Mentor. Hindi naman pwedeng yung pag alam Kahit mo na veterano Yun na ka yun. na, no? Di pwedeng, yun na gusto ko, yun ako. tsaka hindi pag pumasok na sa isip na ikaw na yung pinakamagaling, ay yun na simula na pagbagsak mo. Pagbagsak, tama. Yes. Kasi kailangan continuous ang learning, lagi nga sinasabi. So makikinig ka ng mga bagong ideas. Open ka pa rin. Open, oo. At saka nakikinig tayo kasi sila nga matatagal na nakikinig. Correct. Bumukuha rin sila ng mga ideas, True. di ba? Paano pa tayo? So, it's very innovative. So, Yes. basically, kailangan open-minded ka. Hindi pwedeng, ito na alam ko, ito lang gusto ko. Ako na pinakamagaling. Yes. Kailangan, Pag yun ang pumasok sa isip mo, that's the Tapos start ka na. na. Yun ang pagtatapos mo na. So, Kasi hihinto na siya dun eh. Kahit sa pagmamanok, pag sinabi mo True. itong manok mo, ito na yung pinakamagaling, hindi mo na in-improve. conditioning, breeding. Oo, Mapag-iiwanan, wala na. mapag-iiwanan. Kailangan, you're open to new Yes. ideas and you are ready to learn more from others. And Yes. syempre, they are willing to learn from you. So, since may nag-mentor sa'yo, may mini-mentor ka na ba ngayon? Or may tinitraining ka na ba na next in line na magmamana ng Richard Bantug Game Farm? Siyempre, yung aking anak, no? Yun ang aking tinitrain. Sana, magkaroon siya ng interest talaga sa breeding. Sinasabi ko kasi, more on, parang ako, nag-start ako more on pike. Doon siya nandun sa nakapokus eh. Sabi ko nga sa kanya, mag-training siya sa mga seminars. So para at least magkaroon siya ng ideas, kahit pumasok siya sa mga iba-ibang seminars na meron available. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Para at least yung sinishare kong kaalaman, madagdagan pa sa kanya. Mas ma-improve niya pa. Kasama ba natin siya ngayon? Yes, kasama natin Uy, siya. siya pala ang kasama natin ngayon. shoutout Ba't natin, ayaw boss. magpakita Shoutout ni natin Sir? yun, Nahihiya. Shoutout natin, boss. Kung Ano name niya, Sir? Kent Bantug. Kent Bantug yan. Shoutout sa iyo, Sir Kent. Nahihiya siya. Ayaw niya magpakita sa atin. Lagi kong ikaw ang nakikita next yan. of kin. Napaka-basic na sa'yo niya. Nandyan na lahat. Itutuloy mo na lang. Meron bang pamahiin si Sir Richard? Wala naman. Kung basta simpleng-simpleng pamain siguro. Ayoko yung manok ko pag lalaban. Ayoko na may hinihintuan pa. Ayun, may dadaanan. Oo, ayoko nun. Kunyari, may dadaanan yung tao pang ganito. Sasabihin ko, kaysa mag-taxi ka na lang, nagkita na lang kayo sa Kailangan point to Diretso. point. Yes, Point ayoko to point. nung may hintuan pa bago pumunta sa sabungan. Gusto ko from farm diretso sa sabungan. Yun ang simpleng pamahiin lang. Ikaw, may pamahiin ka ba? karamihan sa narinig kong in-interview natin, ganyan din. Katulad nila Point Sir to point, B-Boy. no? Point to point talaga. Wala nang hintuan, wala nang dadaanan. Ako dati yung naging unang pamahiin ko nung bago-bago ako sa sabong. Yung pagka may nadaanan kang patay. Patay. Ahagin. Yung basta bawal ka Until daw now ako, ganun daanan ng naniniwala patay ako dun. pag papunta ka daw ng sabungan. Although di ko pa rin mag-gets yung point na hanggang ngayon, na ko pa rin, umikot tayo. Ikot tayo doon tayo sa kabilang kalsada. Basta- Ano na yun eh. Kung basta para bang kasabihan na ng mga matatanda. Basta ako naniniwala pa rin ako sa isang pamahiin ko. Huwag maniniwala Nako? sa swerte. Malas yun. So, meron bang swerte sa buhay mo ngayon? Ay, syempre. Syempre naman. Eh! Yung misis ko, tsaka yung ano ko. May nagpapakilig pala. Patay tayo. Diyan tayo. Baka
sa labas ka matulog mamaya. Wala so akong bago kasalanan tayo, dyan. bago natin Shout out, matapos yan. Mrs. Bago Shout natin- out, Mrs. ni Churudi. Oh, Boss, may tanong lang kami. Lagi naman namin tinatanong ito. Bukod sa'yo, sino ang pinakamagaling na breeder na tinitignan? Ano bang perspective ng breeding sa atin? Kasi katulad nito, sa akin, sa industriya na iba-iba eh. Ako, kung hindi naman sa pag-ano, karamihan iba-ibang mga sinasabi. Sa akin kasi, yung nag-innovate ng gusto ko, bigyan ng focus talaga. Yung nagpaganda at nagpasaya ng sabon. Yung talagang number one si Boss Atong talaga sa akin. Kasi, hindi gaganda ang sabon kung hindi na-improve ni Boss Atong to eh. Diba? Oo. Yung sabong gumanda talaga premyo eh. True. Yan ang totoo. Dati Tama, premyo tama. lang 3 million, 5 million. Ngayon 25, 30, 50. Imagine. Yun na opinion ko lang po yung maaaring hindi agree yung iba. Maaaring may mga hindi sasang-ayon sa pananaw ko. Pero sabi ko nga, kasi nakita ko yung premyo. Hindi lang once a year. Merong early bird, may local, may national, may late-born. So, ang dami mong chance dati. Sorry to say, pwede ko bang banggitin yung bakbakan? Diba? Yung bakbakan, once a year lang yan. Yung national lang. Pagtapos na maghihintay ka pa ng 1 taon bago maulit yan. Diba? Ito meron. May national, may local, may early bird, may late-born. May aged pa. May kak pa. So, may chance ka na makachamba. Hindi naman malaki ang patnuhani nun. Di ba? So, kung ba sa small amount, hindi ka gagastos ng 50,000, capital mo, ang target mo naman, 50 million. Diba? Di ba? Grabe. Di ba? Parang piso tamang barko. Oo, yun. so, yun ang pananaw ko sa akin. Yun ang mas binibigyan ko ng attention kasi yun ang nakita ko eh. Yes. Yan. So, sino naman ang iniiwasan mo sa ating pit? Siyempre, lahat naman ng... Isa lang. Isa lang, iniiwasan lang naman lahat. Di ba? Patrick, di ba? Hindi kasi... Halos lahat. Iba tibay na manok eh. Di ba? Actually, yung isang entry ko na palaban sa kanya nung early bird... local pala, sorry, isang derbies. Ang tibay, bulag na yung manok niya, ang tibay pala. So, doon talaga yung Kahit no? dapang-dapa, Tibay. Oo, Nakakapatay tibay. pa rin. Hindi ko alam din. Minsan nag-uusap kami ng mga handlers ko eh. Bakit ang tibay ng manok niya? Akala ko dahil sa... Pati sa stag. Sa stag din. Ganun din eh. Oo, tibay. May kita mo, nauunahan na labas na bituka. Sira na yung niya. Pag kumounter, di ba kahit sa mga laban niya sa mga Cebus, di ba? So, ano naging observation mo doon? Talagang ibang niya eh. Meron siyang something na kakaiba na wala tayo. May agimat. Na hindi pa rin natin Meron siyang makuha. Yes, hindi anting-anting. natin napaka-selective na talaga. Tulad talaga. mo, tulad ng sinabi mo kanina, Sir Richard, di ba? Siya lang ang nag-iisang pumupusta ng ganun na tumatagal pa din Hanggang sa ngayon. ating sports. Oo. Hanggang ngayon, Yes, di ba? kakaiba siya talaga. Consistent. Oo. Consistent yung pusta. Oo. Hindi consistent yung pusta, pataas yung pusta niya eh. Oo. Kaya nga nagkaroon ng 24 million gray, di ba? I'm sure nagmi-minimum ka pag alam mo na siya ang kalaban. Oo naman, Diyos ko. O pwede nga ibaliktad yung puste. Para lang maiwasan. Oo, di ba? It's an honor na makalaban natin siya, di ba? It is, Di sobra. ba? Yung makalaban lang natin, hindi na yung manalo, ha? Yung Kahit makalaban hindi na lang natin, makalaban eh, makasama masaya mo na lang eh. masaya ka na Pag doon. nanalo ka, bonus na lang yun. Yes, Kumbaga. oo, talaga. Makasama mo lang siya, makatabi mo lang, honor na. Tsaka yun sa hindi, buhay. napaka-simple at mabait na tao din. Napaka-humble din. Kasi taga Rizal din sila eh, di ba? Kaya nami-meet ko na rin sila. Kaya napakabait, simpleng tao lang. Yun. At marami tayong napulot na aral kay Boss Richard Bantog.
So bago tayo magtapos, partner, yung mga pa-shoutout natin sa mga kalarga natin. Ang sarap kausap ni Sir Richard. Ang dami ko natututunan sa breeding, sa conditioning. Ang dami. Oo. Kung siya pakikinggan natin at saka sa mga ibang breeders natin, napakadami ko pang kakainin talaga na bigas. Oo. Diba? Ayan, syempre meron tayong shoutout from Tisoy9433. Thank you, Largana Podcast. This episode is epic. Pure respect and admiration for the man. No need for marketing by bragging, dominating major fights consistently for decades while others took advantage and overpriced ridiculously. You, sir, kept your bloodline reasonably available for the masses. More power and God bless. Yun. Ayan. At eto, marami tayong pa-shoutout dito. Galing kay Nathaniel Viesca. O sana next naman nila na mapodcast si Idol Joel Lacson of Circle I Game Farm. At galing kay Nestor Cabaza. Rafael C. Araneta, RCA is next. Okay, Yun, o, diba? At syempre from Charleston Diada 3416, grabe manok ni Sir Nene nung 2010 Thunderbird Challenge sa Boracay, si Sir Chito Tinsay ang bumitaw. Pilay na namamarehas pa lang pala. Grabe, sobrang super. So basically, reading all these shoutouts, wala talagang makadominate ng sports. Yes, talaga. Ang dami talagang magaling, ang daming gusto. Tsaka maraming mga upcoming breeders na ngayon, yung mga Yes. bago. Makikita mo, maraming yun, nagugulat ka. Yes, ang dami. Diba? Grabe. At saka ang gagaling Sinakan- nila. Ang gagaling nila. Oo, ang ate, gagaling ito, nila. Richard, do you happen to have any final words sa mga, syempre alam ko marami kang fans, madami ka ng followers. Anong gusto mong sabihin for them? Advice, suggestions? Yung tagline ko muna, no? Baka pwede kong sabihin. Sige, no? boss. Lagi ko sinasabi, classmate, tara, kape tayo. Yun. Yun yung mga lagi kong sinasabi sa mga followers ko rin, no? So, pwede nilang i-visit ako sa Facebook account ko, yung Richard Bantug. So, doon makikita nila yung mga mabibuse nila sa reels ko, yung mga ibang bloodline ko, tsaka yung farm ko, makikita nila. So, para magkaroon sila ng idea kung ano na yung mga dinidevelop ko mga bloodline din. Tsaka parang ano na din to, no? Basic knowledge na din para sa mga followers mo. So, pwede rin sila dyan mag-inquire sa Facebook page ninyo. Yes, open sila mag-question. At saka meron din ako yung RKA Game Farm na page, no? Pwede rin sila doon mag-comment or magtanong din doon. Kasi siyempre, iba yung dalawa account natin. Baka mamay maban. Oo, kaya kailangan syempre dapat very maingat tayo Yes, dyan. yes, yes. Alright, so thank you so much, Sir Richard Bantug, for Para- taking time, di ba, for us ma-interview ka. Sobrang salamat sa'yo na binigyan mo kami ng pagkakataon. Yan. Salamat din po, ma'am, sa opportunity. At pare, maraming salamat din. Grabe. Oh, dahil nag-enjoy ako at magandang opportunity to sa akin din na mapasama sa mga idols natin na na-interview dito. Yes. So, ayan, maraming salamat po, Boss Richard. Maraming matututunan talaga Yes, sa sobra. episode na to. So don't forget to like, share, follow, and subscribe our social media page, Largana Podcast. Magkita-kita tayo till our next episode!